Mga ka-viewers, delikado yung mga daan ngayon. Ayan oh. Sobrang dulas. Naka-boots ka ba nga? Walang kapit? Oh? Ako okay naman. Vlog. Vlog pa more. Sa gilid ka, Beng. Dumaan. Sa medyo rough. Para kay mga penguin. Parang hindi naman. Hindi totoo. Naka-shoes nga lang. Si Dado nga yung maniwala na hindi ako nadudulas. Naka-shoes lang tayo na siguro maganda yung kapit ng luma kong shoes. Bakit yung boots ko slippery? Hindi ko alam, Beng. Dapat, ay, oh, ayan na nga, oo. Medyo madulas. Muntiks na. Careful ka mamaya pag umakyat ka dun sa hagdan, ha? So, good morning, mga ka-viewers. Oh, check natin, Beng. Oo. Hawakan kita, mamaya. So, ayan, papasok na ang aming beng-beng. Ang ganda po ng panahon namin ngayon, parang spring. Nakakatuwa. Sana tuloy-tuloy na maganda yung panahon, no? Kasi pwede na po tayong magpatubo ng mga seeds pagka ganito na yung weather. Sinay ko yung last one sa May? Ah, tagal pa pala yung last frost. Ayan, balak namin ngayon, mas damihan po namin yung kalabasa. Kasi yung kalabasa, kahit na medyo matagal po siya na nakastock, mas gamitin ba siya. May ano din naman kami, meron kaming mga nakastock na kamatis, mga sibuyas. Ang sibuyas, inabot kami ng mga mahigit 3 buwan. So, yung kamatis namin hanggang ngayon marami pa po kaming mga nakastock sa freezer. So, paminsan-minsan nakakabili kami ng fresh na kamatis, pero ano lang yun, yung mga pang sausawan lang, mga ganun. So, yung mga ka-viewers, ang ulam natin ay labong na nasa lata. Ginawa ko po dyan, bale, pinakuluan ko muna, tapos pinigaan. Then, nilagyan ko ng gata. Tapos, ayan, meron siyang hipon, may mais, may bok choy. So, saktong-sakto po ito sa pritong tuyo. Ayan. Puno yung daan pa punta doon, no? Diyan lang naman ata yan eh. Kasi madulas ngayon yung daan. Yan o. Makinang yung gilid. Baka nandun pa yung nagsalpukan kanina. Dito kasi magta-traffic lang yan pagka may aksidente. Hindi usual yung ganito kadami ng sasakyan sa daan. Pulis andun sa gitna talaga eh. Yung isang van nakasampa sa
right side. Yung isa naman, umikot nakaharap dito. Baka ano yun. Pumreno siguro tapos madulas. Ang haba oh. Ano, mabilis yung takbo na siguro. Hmm. Kasi yung tama niya, harapan eh. Hindi siya hindi kumapit siguro masyado yung gulong. So yung mga ka-viewers, ayan, early morning takbong EDSA tayo. Ganito yung takbuhan ng sasakyan sa EDSA, no? Usually kasi dito, nagkakaroon ng ganyan aksidente pagka yung maaga pa. Kasi kahapon mataas yung temperature, parang plus 2 ba? Kahapon? Plus 6. So, nalusaw yung yelo. Lalo na ito yung mga yelo dito sa side. Nalusaw pababa. Tapos, syempre, itong madaling araw, naging, naging black ice siya. Kaya madulas. Moist. Makikita mo yung daan ngayon, makinang. So, pag lumiko ka at medyo bigla yung preno mo or bigla yung kabig mo ng sasakyan, talagang papaling ka. Kikembot yung puwet ng sasakyan mo. Ayan, naglulusaw kasi. Tapos sa madaling araw, nagiging matigas yung yelo sa daan. Yan yung hindi maganda pagka tagtunaw. Kasi nagiging black ice yung yelo. Kaya delikado din. Nung hinatid nga namin si Denise nung isang araw, yung bata, sa Tawiran, nagmadali kasi parang patapos na yung timer ng ng crosswalk. Naku, pati palok. Naka-boots pa man din. Eh, delikado. Baka mamaya, diba, mapilayan. Buti, nakatayo naman siya ng maayos. Tapos, nakastop yung magkabila ang sasakyan. Kaya pagka ganun, dapat dahan-dahan lang din talaga pag tumulong. Kasi pagka alanganin ka sa oras at nagmamadali ka, papanigurado, madudulas ka. Mahirap pagka nagda-drive ka, yung bang ikaw nag-iingat tapos yung mga kasunod mo or yung nasa harap mo, mga reckless or dahil nga siguro talaga din na madulas yung daan. At saka yung iba naghahabol sa oras. Naghahabol, nagmamadali. Yung confidence sila na akala nila hindi madulas or ano. Mabilisan yung takbo. Kasi kung tingnan mo naman kasi wala kang makikitang snow, Sa bagay walang snow dito. Kaya nga. Tuyo yung yung kalsada. Medyo lang ng konti. Since kasi na mahamog kagabi, kaya nag-frozen siya. Kasi May part na medyo madulas lang kasi nga alam mo yung moist tapos naging black ice nga. Pero hindi naman kalahatan ng kalsada may ganun. May part lang, baka nataon tapos napabilis yung takbo, no? Tsaka tayo pa lang ang nakapagdaan siguro una. Pailan-ilan kanina. Kaya nga, kasi kung nadaanan na to, Oo. hindi Lusaw to na ganito- yan agad eh. Hindi na to ganito kadulas. Nung papunta kaming school, nagkatid kay Denise, medyo makinang pa yung daan. Pero ngayon kasi, nga marami na yung dumaan na sasakyan. Nalulusaw. So, natutuyo naman yung kalsada. Buti tumuloy. Diyan sa gilid ulit. Isang tabi. Ayun no, mga ka-viewers. Andun yung salpukan. Tapos doon, may patay sindi din doon. Ganon din yan. Kaya, baka may nadulas din doon. Ayun no.
Patay sinti din doon, oh. Hindi kaya hulihan naman ng pulis ng ano yun, pasaway. Tow truck? Ah, Ayan, accident yan. malamang aksidente din yun. Pag walang EMS, Hulihan lang. yan lang yan. Kaya ganun po yung eksena dito pagka yung madulas yung daan. Kaya dito muna tayo tatambay. Mababa yung pinat mo. So, pagkape muna tayo mga viewers. Kalipas oras. Butter na lang. Masarap din naman yung butter lang. So wala masyadong tao dito ngayon. Maaga pa kasi. Ano sa'yo? Percent. Sausage. Yung gantong coffee natin, $10 na. So, ayun po. $10. Meron na kaming bread. Ako small coffee. Si Dadong medium. Sa atin kayo magkano yung gantong order. Isang medium, isang small. Isang croissant, tsaka isang bacon. Hindi naman kami nakapag-try ng team sa Pinas eh. Hindi sa atin ba may teams doon? Hindi sa atin mismo. Wala. Manila pa rin. Manila. Sa atin kasi mahal to, diba? Yung mga Starbucks, mga ganun. Dati makakatikim kami ng kape na Starbucks pag kami Libre. may naglilibre. Sa atin kasi kahit na sabihin mo na meron kang trabaho, syempre, uunahin mo na yung mga basic na needs talaga. Hindi yung gantong pakape-kape. Ewan ko lang sa ngayon. Kasi parang marami kaming nakikita na laging nasa kapehan. Parang uso na ngayon sa atin yung ganun. Si Peony, oh. Na frozen. So, ganito yung likod namin. Ayan. Naglulusaw na. So, ayan. Kahapon, tsinaga nilang, uy, ano yan? Tsinaga nilang palahin yung matigas na yelo dito. Kaya, ayan. Wala nang yelo. Kasi nung isang araw nga si Denise parang nadudulas-dulas. Mas maigi nga naman na natanggal. Ito lang, yung mga naiwan. Ayan, black ice. Parang kulang yung hangin. Ganun lang. Ganun talaga yan. Ayan o. Yung walkway dito. Ayan, hindi pwedeng lakaran yan kasi sigurado yan. I-slide ka dyan. Yung nalusaw, ayan o. Natambak tapos black ice na. Update natin sa aming magandang orchids. Ayan na, nag-open na siya. Uubusin mo lang ba ito? Sige. Ayan. Ang ano to, parang white and purple ata to. So, marami nang nakasunod. Ito naman yung yellow. Siguro mga, kailan pa ba to? Mga 3 days pa siguro. At yung white, ayan, dumami na po yung mga nag-open na flowers. At yung purple, ayun. So, kahapon, pinunasan ko po yung mga leaves nila para
maalis yung alikabok, tsaka mas maka-absorb sila ng vitamins galing sa sunlight. May ganun no. Basta sabi nila, dapat daw pupunas-punasan yung leaves ng mga orchids. At, ayan. So, yan lang po yung ating bulaklak. Ang ganda lang kasi pagka lahat na po yan, may bulaklak na. Basta parang, buhay na buhay dito sa sala. Ito namang rubber tree, nilipat ko rin dito para naman makasagap ng sunlight sa umaga. Kasi nung nakaraan, parang, ayan, feeling ko parang matutuyo na yung itong leaves niya. Ay yung isa nga, nalaglag na. So, nang nilipat ko dito, parang umokay yung itsura niya. Ito naman, ayan. Mukhang matibay ito. Kasi ang lalaki ng puno eh. So, ayan po bale, isang estudyante na naman po na kababayan natin yung nag-share ng experience po nila dito sa Canada. At, yun nga sabi niya, sobrang stressed na daw siya dahil yung status nila ay matatapos na over a year na lang. So, yung naging work na po niya after ng studies niya ay walang pathway para sa PR. So, parang same din po nung kwento ko nung nakaraan na nag-share din siya ng experience niya. So, ayan, nakakalungkot din na may mga ganong na-experience yung mga kababayan natin, lalo na kung kasama mo yung pamilya mo dito. At, ayan, parang sabi kasi nila, gustong-gusto na sana nila yung buhay nila dito sa Canada, at lalo na yung mga bata. So, ayun, nag-share lang siya kasi sabi niya, ano pa kayang ibang option para patagal yung pagstay namin dito, sabi niya. Okay daw ba kaya pag lumipat kami ng maliit na province or cities? So, sabi ko, naku, kailangan yung mag-research muna, mas maganda na bago kayo lumipat ay maghanap muna kayo ng trabaho at kung maaari yung work na merong pathway for permanent residency, kasi sabi ko hindi lang magastos yung paglilipat. Syempre, yun bang baka mabaliwala din yung effort nyo kasi baka mamaya same lang din kung anong work mo ngayon, baka same lang din yung makukuha mo pag lumipat kayo dun sa maliit na cities, like wala din pathway for PR, diba? So, sabi ko, baka parang mapunta sa wala yung effort nyo. Tsaka yung, syempre, nakakapagod yung palipat-lipat, lalo kasama mo yung buong pamilya mo. Kagaya nung isang kababayan natin na na-meet namin nung nakaraan sa Costco, sabi niya, lumipat sila dito sa Regina 2024. So, yun naman, naging maganda yung resulta ng paglipat po nila dito kasi baka nung time na yun, hindi pa ganun ka dami yung nagsipaglipatan. So, yung application nila ngayon, alam ko parang meron na silang AOR. So, naging maganda po yung result ng paglipat nila dito. Sa ngayon, hindi ko lang ganun ka-sure kung ganun pa ba kalaki yung percentage na maging okay din para sa inyo yung paglipat nyo sa ibang cities. So, nakadepende po talaga yan kung ano yung available doon sa lugar na lilipatan mo ng mga trabaho, at yun din sa experience mo or sa field of studies mo. Yung iba, talaga sinuwerte lang talaga na mas nauna yung mga asawa nila na may open work permit na nakahanap ng employer at nakakuha po sila ng papel para sa permanent residency nila. Ito kasing si Kabayan, nandun po sila sa malaking province at nasa center sila. So, talagang malaki yung percentage ng unemployment rate doon. So, nahirapan po sila maghanap ng employer at trabaho na makapagbigay po sa kanila ng permanent residency. So, ayan, talagang mahirap po ngayon yung sitwasyon dito. Kaya lagi po namin sinasabi na mag-research po kayo kung ano talagang totoong nangyayari dito. Kasi kahit sabihin nyo po na meron kayong pamilya dito, kaibigan or mga kamag-anak, hindi po talaga yung assurance para
yun nga, magkaroon ka ng papel or makahanap ka kaagad ng trabaho na makapagbigay sa iyo ng permanent residency. Dahil sa sobrang higpit na po talaga ng policy ngayon ng immigration. Pero sabi ko rin sa kanya, sabi ko nasa sa inyo yung decision, 'di ba? Kasi mas maganda na sila mismo yung mag-decide at pag-aralan muna nila bago sila gumawa ng move kung kailangan ba talaga nilang lumipat sa ibang lugar. Kasi may iba naman talaga na sinuwerte. At merong iba na hanggang ngayon ay talagang nakikipaglaban pa rin para makakuha sila ng papel nila. Hindi po yan lingid sa mga kababayan natin na may mga ganong sitwasyon talaga kasi yun nga, may mga nagbablog na mga Pinoy na ganon po yung sitwasyon. So, patunay na talagang pahirapan po yung paghanap ng employer tsaka trabaho dito para sa permanent residency. So, ayun lang mga ka-viewers. Sana yung mga kababayan natin na nasa ganong sitwasyon ay makahanap ng solusyon para makapag-stay pa po sila dito ng matagal sa Canada at eventually, yun nga, makuha nila yung goal nila para sa permanent residency. Sa lahat, yung favorite ko itong yellow. Pero dahil hindi pa siya nag-open, ito muna. Yung white. Ayan. Ang ganda. Kasi ang linis tingnan, no? Ang cute. Sana mapadami namin to. Kasi gusto ko malagyan pa yung ibang patungan niya. Mas maganda. So, yun po, try nyo rin pong bumili ng orchids kasi madali lang po pala siyang mag-bloom ulit sa sunod na cycle. Ayan. Kagaya na to, akala po namin hindi na siya magkakaroon pa ng bulaklak. So, ayan, sa awa ng Diyos, lahat sila meron ng bulaklak. Diba? Ang ganda. Ayan. So, mga ka-viewers, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye! Ganda, no? Nakakatuwa. Nakaganda ng mood. Diba? Ganyan lang siya.